Sino si Herbert Colanco? Si Herbert Ampang Colanco ay nahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo sa Parañaque Regional Trial Court noong 2014. Siya ay itinuturing na leader ng Ampang Robbery Group. Ang grupo ni Colanco ay sangkot sa iba't ibang serye ng high-profile bank robbery sa bansa. Sila din ang may kagagawa ng panluloob sa Rizal Commercial Banking Corporation o RCBC sa Cabuyao, Laguna, kung saan namatay ang 10 katao. Nahuli si Herbert Colanco noong 2009 sa isang checkpoint sa Iligan City. Naging isang recording artist si Colanco sa loob ng bilangguan. Dahil din sa maimpluwensya siya sa loob, isa din siya sa may marangyang kubol. Noong nagkaroon ng malawakan raid sa maximum security compound ng Bilibid noong 2014, nakita sa kanyang kwarto ang mga gamit sa pag-record ng kanyang mga album, TV, cellphone, pera at iba pang mararangyang bagay na ipinagbabawal sa loob ng Bilibid. Noong Setyembre ng 2016, sina Herbert Colanco at iba pang high-profile inmates ay tumestigo laban kay dating Justice Secretary Leila de Lima. Atin tunghayan ang nakakatuwang paghayag ni Herbert Colanco bilang testigo sa Kongreso, ukol sa mahiwagang resibo. Ito ba'y alam ni Secretary de Lima? Siyempre po. Bakit Alam niya mo po nasabing kasi siyempre? Ang 300 boxes po, mabintak po ng 3 million din po. Kasi 10,000 per box, ang bili ko po ay 700 pesos per box. So yung 1 million po ay para kay sekretary. Okay. Ibig sabihin, yung tinubo mong 1 milyon, binawasan mo yung tinubo mo at 1 milyon ibinigay mo kay Secretary. O basta po 3 million mabinta po doon, tapos ang 1 million sa kanya, may 2 million ako, siyempre ako nakakapital, nagkapital po ako. Ang iba naman doon, siyempre pamiar ko din sa mga maliliit na Viocor at mga tao at mga sa tao ko rin sa production. Meron kayong tawag kong production, Herbert C. Production po, meron po ako doon. So yun doon, kinukuha na yung mga inarinta na mga generator, mga yung mga equipment na speaker, trusses, mga lights, sound engineer, mixer. No, so doon binatapos yung mga sweldo, doon ko kinukuha every my big concert po ako, doon ko kinukuha yung sobra po. Basta 1 million po kay sekretary po, de Lima po. Okay. Kanino mo binigay yung share ni de Lima na 1 milyon doon sa beer profits mo? Ang bagman po niya po, ang tagakuha ng pera ay si Sir Junel Sanchez, security aid niya sa kay Secretary de Lima. Minsan po siyang kumukuha doon sa pumasok sa maximum. At si Ronnie Daya naman po, yung malapit na driver niya, ay lagi pumupunta din kay GB Sebastian. So, minsan, kiningian ko po siya ng una ng account number. Sabi ni Sir Jonel, ay hindi kasi malaking pera na yan. Lalo na sa 3 milyon. Kasi sabi ko, alam mo sir, sa ginawa niya itong kita-kita, pera to ilalabas ni Ray. At least paglabas ni Ray, yung talent manage ko, diretso na sa bangko. Kung BDO ba, wala, hindi daw pwede magbigay. So, minsan pa po, nabubushit po ako doon sa Sir Jonel na yan, ay kumukuha ng 3 milyon, 1 milyon. May isang time nga, nagingi pa na siya panggasolina at pagkain daw. Sabi ni sa akin ni Ray, Manoy, nagpahingi siya ha? Bakit hindi pa siya binibigyan yung 3 milyon, 1 milyon? Kagrabe naman yun, ang kapal namang mukha yung tao na yan. So, di ba? Sabi ko, kasi siyempre 3 milyon, 1 milyon. Tapos, yun. Naghingi ng 20,000, Your Honor. Ang sabi ko, bigyan mo lang 5,000 yan. Binigyan ng 5,000. Pinadala sa Palawan. Yun po, may hawak po kaming resibo, nagpapatunay na mayroon kaming resibo nga Palawan. Ang pangalan po sa resibo po, Junel Sanchez. Ang napapadala po ang aking talent manager nga si Rinanti Diaz po. Nasaan yung resibong yun? Attorney, ang resibo. Mr. Chairman. Gentlemen, ladies and gentlemen, let us just
maintain order and silence. Let's avoid itong mga tawa.